kilalang radyo at telebisyon. Broadcasting live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radyo Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38 Radyo Bandera Network. Pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition! And now, here's your anchorman. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Magandang umaga, Pilipinas! Good morning! Good morning! Good morning! Mga kaibigan, umaga po ngayon ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, live po tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan. Good morning! Good morning! Yan po ay sa pamamagitan, mga kaibigan, ng ating mga Radyo Bandera News FM Relay Station. Mula po dyan sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Batarasa. Mga kaibigan, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Siyempre, live po tayo sa Bandera News TV sa Channel 40, mga kaibigan. At sa bayan din po tayong napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Sa inyo pong mga cellphone, mga kaibigan, basta't may internet, basta't may data, i-search lang po ninyo sa inyong mga Facebook account yung amin hong mga official Facebook page, Bandera News TV Philippines, mga kaibigan, at yung Radyo Bandera Philippines. Yung dalawang account na yan, humigit kumulang sa 700,000 na mga followers. Sa buong mundo po yan. Yung Bandera News TV Philippines, meron na ho tayong 221,979 mga followers. Ang bilis lang hamakin mo yan. Last week 210 lang yan. Ngayon ho 221,979 na po. Yung Radyo Bandera Philippines, meron hong 34,600 followers. Yung mga mahilig ho sa YouTube, yung mga nagbababad sa YouTube katulad natin, meron din tayo dyan. Radyo Bandera Philippines YouTube TV. Mga kaibigan, puntahan lang po ninyo yan, Radyo Bandera Philippines. Meron na pong 3,000 mga bananas. 3,000 bananas, kabanderang buo. Yung ating mga subscribers dyan ho sa YouTube channel ng Radyo Bandera Philippines, mga kaibigan.
Siyempre, sa ngalan pa rin ng aming mga kasamahan dito po sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Kasama natin sa bahaging technical, radyo, telebisyon, si Kabanderang Bong Nimenyo at Kabanderang Ken Dancil. Alam pa rin po ng aming news director, Kabanderang Michelle Urindain at station manager ka Louie La Rosa. Mga kaibigan, ako po ang inyong tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson. Marami ho tayong mga pag-uusapan ngayong araw, mga kaibigan. Lumabas ho yung mga usap-usapan. Mamaya pupuntahan natin si Kabanderang Spark Sasi. Mga usap-usapan kaugnay sa recall election. Talaga naman ang Palawan, oo. Ay, mga mahilig sa recall. Laban ho kay acting Nara Mayor Crispin Lumba at ilang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga kaibigan. Sinusulong po yan ngayon dyan sa bayan ng Nara, usap-usapan. At ilan pa ho, mga kaibigan, sa mga pag-uusapan natin ngayong araw, yung mga edad 15. 15 hanggang 65. Pwede na hong lumabas ayon ho yan sa National IATF. Ilang stay-at-homes restrictions nakadepende pa rin sa mga LGUs natin, mga kaibigan. Siguro unahin natin Kabanderang Bong, si Kabanderang Spark. Okay na, pwede na. Pwede na natin puntahan. Mga kaibigan, yung mga balita po natin mula sa loob at labas ng lalawigan ho ng Palawan at dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Unahin lang natin itong recall. Talaga naman, oo. Sa loob lang ng ilang nakailang recall ba tayo dito sa sa Puerto Princesa, siguro mga sa 20 years, nakadalawa yata. Parang pa ako nun, totoy pa ako nun, Kabanderang Bong. Nagkaroon na ng recall eh. Namulat ako sa recall. Hanggang ngayon yata eh. Mga kaibigan, puntahan natin si Kabanderang Spark Sasi, kaugnay dito. Sa usapin ng recall. Dyan sa bayan ng Nara. Kabanderang Spark, good morning! Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maugong na usap-usapan ngayon sa bayan ng Nara ang posible umanong pinaplanong recall ng mga taga-suporta ni Mayor Gerandi Danao laban sa nakupong acting mayor na si Vice Mayor Crispin Lumba. Ayon din sa ilang mga kumakalat na impormasyon na nangangalap ngayon ng lagda ang mga taga-suporta ng alkalde para plano umanong patalsikin ang ngayong nakaupong acting mayor. Subalit sa ngayon, wala pa namang lantarang nagpapakita ng paggalaw patungkol sa napapabalitang pagkilos na ito ng mga supporters ni Mayor Danao. Subalit kung napaningin ang alkalde, dati na sinabi nito na wala na itong balak pang mag-apila at gumawa ng hakbang para i-protesta ang kanyang pagkakasuspinde bilang mayor ng Nara. Subalit ang kanyang umanong mga abogado ay meron pa rin ginagawang mga hakbang patungkol sa naturang usapin. May ilan din nagsasabing hayaan na lang ang kanyang mga kalaban na makaupo at bumawi na lang sa susunod na eleksyon dahil malaki pa rin umano ang tsansang manalo ng naturang alkalde. Yan muna ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Spark Sasi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Kabanderang Spark, magandang umaga. Good morning, Kabanderang Paul. Oo, saan unang lumabas ito, yung mga usap-usapan ng recall, Kabanderang Spark? Dyan sa bayan ng Nara. Lumabas ito, Kabanderang Paul, sa mga supporters ni Mayor Gerandi Danao. At ito, may mga barangay din tayo, may mga kakilala rin tayo na nakakausap na meron nga talagang nagsasabi na mga taga-suporta, malalapit na supporters ni Mayor Gerandi Danao na may umiikot daw na nagpapapirma o nangangalap ng lagda para daw isulong itong recall at posibleng kasama na rin nga na mapatalsik bilang acting mayor daw yung nakaupong alkalde ngayon ng bayan ng Nara. Subalit kung tayo naman yung mag-iikot sa Banderang Paul, wala pa naman tayong nakikitang lantaran talaga
na nangangalap o nagpapapirma o nangangalap ng lagda para sa naturang recall na binabanggit na bandera, Paul. Ayun. So, inabangan natin yan na baka sa mga susunod na araw pag talagang puspusan na, yung talagang bakbakan na kanilang isasagawang pangangalap ng lagda, meron din talaga tayong makikita niyan kabandirang, Paul. Oo. Well, anyway, siguro ano na lang tayo. Antabay-antabay tayo, kabanderang Spark, ano? Dahil nga kasi kung magkakaroon ng recall, yung i-recall nila, yung vice mayor, tama, at yung mga kagawad, lahat. Pero may mga kagawad kasing hindi pumirma, kabanderang Spark. Tama ka dyan, kabandirang, Paul. Yan yung mga target nila. Pero sa ngayon, alam ko marami pa rin yung nakikiramdam dahil hindi pa naman talaga ganun katindi, ano? Yung naturang usapin dahil wala pa nga tayong nakikitang lantaran talaga. Hindi katulad baka may makita tayong may mga nakasabit na naman ng mga placard na nagpapasabi ng kung anong suporta. Sa ngayon wala pa tayong nakikitang ganyang kabandirang, Paul, ano? Usap-usapan pa lang yan. At marami pa rin yung nakikiramdam at tinitignan kung ano ba yung patutunguhan ng naturang usapin, kabandirang, Paul. Siguro ganun na nga lang, mas maganda antayin na lang yung susunod na eleksyon, mas mapapabilis pa yung kaysa sa pagsulong nitong recall. Oo, kabandirang, Paul, sabi na antayin na lang. Totally, kung titignan naman nila, kung sila naman yung titingin sa estima, mukhang talagang malaki pa naman yung chance ang manalo ni Mayor Herandi Danao sa mga susunod na mga panahon o sa susunod na eleksyon. Dahil kung dadaanin na naman sa mga kilos protesta, dito naman pag-iikot sa buong bayan, mukhang marami na naman yung magsasakripisyo. Katulad itong mga nakalipas na mga panahon na talaga namang ulan at saka init yung inabot ng ilang mga supporters ni Mayor Herandi Danao. Na tingnan natin, wala rin nangyari. Dahil talagang nakaupo pa rin talaga yung acting mayor doon sa kanilang pinoprotesta na sana hindi masuspindi sa pagka-mayor, subalit umiral pa rin talaga yung batas na bandirang, Paul. Kaya sabi ng iba, baka mapagod lang yung ilang mga supporters sa ganitong gawain, mas maiging abangan na lang, antayin na lang yung susunod na eleksyon dahil sa tingin naman nila mukhang malaki pa rin naman tsansa. May laban pa rin naman si Mayor Herandi Danao sa masusunod na mga eleksyon. Oo, tama ka dyan, kabanderang Spark. Kasi alam mo naman, diba, sa buhay ng tao, kapag sa simula pa lang hindi ka lumaban, talo ka na kaagad. Diba? Pero kapag lumaban ka, habang kahit buhay ka pa, may pag-asa kang manalo. Hugutin mo. Tama ka dyan, kabandirang, Paul. Kaya nga, yun na rin yung inaabangan natin. Tignan din natin kung itong usapin na ito, na recall na ito ay talagang lalong puputok, iinit o talagang ipagpapatuloy tignan natin. O abangan na lang yung susunod na eleksyon, kabandirang, Paul. Okay. Maraming salamat, kabanderang Spark. Maraming salamat, kabandirang, Paul. Magandang umaga. Balik tayo. So, ayun mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin, sa umpisa pa lang, kung hindi ka lalaban, talo ka na. Pero kahit gumagapang ka na, tapos humihinga ka pa at patuloy kang lumalaban, may chance kang manalo. Hugutin mo. Alas 5:12 ng umaga, mga kaibigan, pwede na hong lumabas. Pwede nang lumabas ng bahay yung mga may edad na 15 taong gulang hanggang 65 taong gulang, mga kaibigan. Ito po ay matapos na pagaanin ng Interagency Task Force ang ipinatutupad na age-based stay-at-home restrictions o mga limitasyon sa mga pinapayagang lumabas ng bahay, mga kaibigan. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong base sa IATF Resolution number 79 ay papayagan na ang mga edad 15 hanggang 65 taong gulang pataas na lumabas sa bahay na dati ay para lamang sa mga individual na may edad na 21 hanggang 60 years old, mga kaibigan. Liban dito ay papayagan na rin ng mga non-APOR travels sa ibang bansa. Ayos ito
at maging sa mga lugar na nagpapatupad ng iba't ibang quarantine restrictions. Sa lungsod ng Puerto Princesa naman, mga kaibigan, sinabi ni City Administrator Arnel Pedrosa o Attorney Arnel Pedrosa na walang magagawa ang city government kundi sumunod sa guidelines na inilalabas ng IATF. Ia-adapt man ito o hindi ay kailangang sumunod ng isang lokal na pamahalaan. Lalo pat ang National IATF na ang nagbigay ng mas maluwag na guidelines, mga kaibigan. Ngunit patuloy pa rin ipapatupad ang ilang mga regulasyon sa lungsod. Tulad na lamang ng pansamantalang pagbabawal sa pag-uwi ng mga LSI, ROF at APOR. Bilang hakbang naman upang mapigilan ang pagdami pa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Paalala naman ito sa publiko na huwag baliwalain ang COVID-19 kahit maluwag na ang mga protocols na ipinapatupad, lalo na ngayong naitala na ang community transmission. Mga kaibigan, oras natin alas 5:14 ng umaga. Yung mga mababanggit nating pangalan ng mga nakatutok ngayong umaga: Lilia Morales, Rose Galas, pakishare na po. Yung ating programa, Chris June Estrada, Ariniego, Glenn Escora Dumangog, Gonzales Jean, Celestina Araes, Loni Requilme Festin, Mary Jane Basin, Teodosio, Evelyn Gonzales, good morning kay Kabanderang Japet Disaka, Zen Taiko, Lilay Trocino Bernaldo, Delia Villaruel, Roda Cariaco, Joel Tabs, Tek Gutan Kaliham, si Mama Nelita Sabinet Henderson, si Kabanderang Frank Ariel Mandawa, Eren Rebillo, Jan Baticados, Amor Mondragon Mojica, at si Silvestre Sarmiento, mga kaibigan. Pakishare na po. Puntahan natin, mga kabandera, yung bayan po ng Rizal, Anang Nara. Okay. Ito muna. Unahin natin si Kabanderang Frank Tronco, mga kaibigan, para sa kanyang mga balita mula dyan sa bayan po ng Batarasa. Kabanderang Frank, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Nagsagawa ng pagpupulong ang Municipal Council for the Protection of Children, MCPC, sa Municipal Laguna, Batarasa, Palawan. Bandang alas 8 ng umaga sa Makalawa, nagsimula ang pagpupulong sa pangunguna ni Honorable Mayor Abraham Iba, at ito ay dinaluhan ng mga department heads, government agencies, NGOs ang nasabing pagpupulong. Dinalakay din ng mga ito ang patungkol sa Local Council for the Protection of Children at nagbigay ulat ang department head ng MSWDO, Municipal and Social Welfare Development Office, Arlinda Blequisto, at naipresenta din ito na ang natitirang budget ng pundo ay itutulong na lamang sa mga kabataan at sa mga kababaihan upang maproteksyonan ang mga ito sa pang-aabuso na sinang-ayunan naman ng pangkalahatan. Mula sa Bandera News, rito Babatarasa, Frank Tronco para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Frank Tronco, mga kaibigan. Happy 33 years anniversary muna kay Kabanderang Evelyn at Arsenio Hidalgo. Mga kaibigan, happy birthday na rin kay Nanay Evelyn. Pinagsabay yung anniversary at yung kanilang birthday. Kabanderang Bong para makatipid. Siyempre, para isang gastos na lang. Okay, happy 33 years anniversary, Nanay Evelyn at kay Sir Arsenio Hidalgo. Puntahan natin si Kabanderang Japet Disaka, mga kaibigan, mula dyan sa bayan po ng Taytay para sa kanyang mga balita o bayan ng Rojas. Kabanderang Japet, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Aristado kahapon ng umaga ang ranked number 1 most wanted person sa municipal level sa Sitio Little Caramay, Barangay Magara, Rojas, Palawan, dahil sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 40384. Kinilala itong si Gismar Video A. Villaflor
30 anyos, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Matagumpay na naaresto ng tropa ni Police Major Erwin Carandang o Police Captain na Erwin Carandang at sa bisa ng warrant of arrest, emisyon ni Honorable Judge Paul Agnis ng RTC Branch 94. Samantala sa ngayon, ang suspect na sa pangangalaga na ng Ross Pinti na nakatakda na ipresenta sa korte para sa tamang disposisyon. Samantala, Kapatid Paul, ito pang balita, at tagumpay na naisagawa kahapon ng umaga sa Barangay Rizal, Rojas, Palawan ang pamigay na regalo ng Radyo Bandera Rojas kung saan 5 mga pamilya ang naging benepisyaryo. Ito kaugnay ng pagdiriwang ng estasyon ng radyo na sa kanilang ikalimang anibersaryo. Tumanggap ang 50 pamilya ng bigas, mga grocery, disposal face mask at mga damit. Habang tumanggap naman ng bond paper at alcohol ang Rizal Elementary School. Pinasaya rin ang mga banderdisya, mga residente ng Barangay Rizal sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanta. Kaugnay nito, lubos ang pasalamat ng naging benepisyaryo ng programa at maging pamunuan ng barangay dahil sa kaunahan ng pagkakataon kasi. Mas lang pamamahagi ng Radyo Bandera Rojas ay ang Barangay Rizal ang unang naging benepisyaryo. Katuwang sa naturang programa ng radyo ang GCRS Suya at ilang pang mga sponsor. Samantala, ay kita may pinatupad ang mga health protocol katulad na lamang ng pagsusod ng face mask at social distancing sa mga individual na dumalo sa nasabing aktibidad. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet Pisapa para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Japet Pisaka, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan ng Rojas. Happy anniversary sa Radyo Bandera Rojas. Ilang taon na ngayon, Kabanderang Bong? Pang-5? Dyan ho sa bayan ng Rojas, o 4 yata. Alas 5:20 ng umaga. Magandang umaga kay Taot Bato Noisha, si Ariel Mandawa, Mercedes Guangco Tibar. Mga kaibigan, watching from Barangay Bangkaw-Bangkaw, Jacana. Good morning, Paul, sa lahat ng mga taga-barangay Kadahog, Lauan, Antique. Good morning, Kabanderang Paul. Pabati naman kami dito. Hapit Anay sa Dagumboy, sina Ate Inday, Jobilin at Marimar. Marimar, thanks po, Idol. Maraming salamat. Si Jan Baticados. Okay. Si Erin Rebilio, good morning sa lahat ng nakikinig ng Radyo Bandera, sa iyo at sa iyo na rin, Kabanderang Paul. Maraming salamat. Puntahan natin yung bayan po ng Coron. Land disputes and land conflicts patuloy na nararanasan sa Coron. Coron, hindi pa din kasama sa DNR memo ng pwedeng patituluhan. Detalye ng balitang yan. Banderang Glo Bernabe Arguelles ng Radyo Bandera Coron, Iban Diramuday. Bandera Live Report. Yes, good morning. Sa Banderang Paul, good morning, Mindanao, Palawan del Norte, at dito sa Calamianes Group of Islands. Tax debt is not the proof of ownership. Naging pahayag ni Maria Danica Patron, DNR Specialist Land Investigator, na naka-assign sa Sendro Coron. Ayon kay Ms. Patron, maraming land dispute and land conflict ang idinudulog sa kanilang tanggapan dahil sa karamihan sa mga lupain sa Coron ay puro tax deck ang hawak ng holder nito, na anya ay hindi basihan ng ownership at karamihang lupain sa Coron ay unclassified pa din, subalit maraming claimants at dito nagsisimula ang land dispute and land conflict. Ipinaliwanag ni Ms. Patron na kapag may reklamo sa kanilang ang tax deck holder, ay agad sila nagsasagawa ng investigasyon at inaalam ang pinagmula ng conflict. Tutuan yung maraming lupang may tax declaration sa Coron, subalit wala namang improvement ang tax deck holder at saka pa lamang kumikilos ang mga ito kapag may pumasok na sa lupain na itinuturing na unclassified pa din. Hindi din anya kasama ang Coron sa mga lupaing maaaring patituluhan at ito ay ayon sa memorandum ng DNR ni Maropa. Tanging ang Barangay Poblacion 5, 1, 2, 3, 4, 5 lamang ang may cadastral survey, subalit ang lupaing sakop ng Barangay Poblacion 6
ay unclassified pa din. Ikinatuwa naman ng Coronians ang House Bill na isinusulong ni Congressman Kitoy Alvarez na reclassify ang mga lupain sa Calamian, subalit hindi pa din ito nagkakaroon ng katuparan ngayon. Naisanan ng mga land occupants sa Calamian na magkaroon ng reclassify ang mga lupain upang maiproseso na ang kanilang mga land titling at land ownership. Yan ang balita mula sa Centro DNR at update tayo sa mga nasa isolation facilities sa Banderang Pool. 6 na lamang ang nasa isolation facilities sa bayan ng Coron at ngayong araw na ito ay idiniklarang maaari ng malaya na ang bayan ng Coron sa pag-ikot-ikot, pero kailangan pa din na ma-implement yung ilang provision ng Municipal Ordinance number 41 na magsuot ng face mask, face shield at keep on social distancing. At inaasahan naman sa susunod na buwan naman ng Nobyembre ay magbubukas na ang turismo sa Calamian at December 1 ay magsisimula na rin ang turismo na mula naman sa ibang panig ng bansa at ibang panig ng mundo. So medyo magandang balita ito para sa amin dito sa Calamianes group of islands, so dito sa bayan ng Coron, that we are now facing the new normal. Mula dito sa Coron, Global Baygoyes para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Glor Gueles, mga kaibigan. Live mula po dyan sa bayan ng Coron. Alas 5:25 ng umaga. Si Arlene Bitala, Kanoniko, magandang umaga. Salamat sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa ating programa. Mga kaibigan, paki-share lang yung atin hong palatuntunan ngayong morning. Good morning, Kabanderang Paul. Pabati ko lang lahat ng mga kamag-anak ko sa buong lalawigan ng Palawan, Tronco, Coral at Montaño family. Sa lahat na rin ang nakikinig at nanonood ng Radyo Bandera. Pabati mula kay Kabanderang Frank Tronco. Good morning, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Keep safe. From Delia Villaruel. Good morning, pa-shout out ko po sa amin na nakikinig sa'yo, si Zen Taiko. Good morning dyan sa Pilipinas. Nakikinig dito, watching from Canada, Celestina Araes. Yan, yung mga nasa ibang bansa, mga kaibigan. Good morning, Kabanderang Paul. Watching from Saudi Arabia, si Gonzales Jane. Chris John Estrada Areniego, watching from Puerto Princesa, from Manila. Good morning sa mga taga Palawan daw at Puerto Princesa. Okay, puntahan natin yung bayan po ng Taytay. Si Kabanderang Leo Madle, mga kaibigan, maputik at madulas na kalsada sa barangay Alakaylan. Dyan po sa bayan ng Taytay, inireklamo ng ilang mga residente. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Leo Madle ng Radyo Bandera Taytay, ibandera mo dong! Bandera Live Report. Magandang umaga sa iyo, Kabanderang Paul. Inireklamo ng ilang mga residente at ng ilang mga gahiro ang madulas na kaputing na kalsada sa barangay Alakalian sa bayan ng Taytay. Ayon sa ilang mga motorista at mga residente sa lugar, dumudulog sila ngayon sa mga kinaukulan na sana maayos na ang madulas na kaputing na kalsada sa kanilang barangay. Samantala, dagdag pa ng mga ito na nawagan sila ngayon sa matulungan sana sila sa lalong madaling panahon dahil hirap sila sa madulas na kanilang hirap sila sa magdala ng kanilang mga paninda sa bayan ng Taytay. Ayon pa sa mga residente sa nasabing barangay, kahit sila di makababa ng bayan dahil sa hirap ng daan sa kanilang nasabing lugar. Maging ang ilang mga sityo na apektado na hirap sa kalsada katulad ng mga sityo Banulon, Habulan, Maubog, Kabuan at Kawakayan.
hanggang sa ngayon ay hirap ang naranasan ng mga taga-barangay Alakalyan sa bayan ng Taytay. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umaldi, para sa pinakidastasyon news ang Galin First, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Good morning. Alas 5:28 ng umaga, mga kaibigan. Good morning. Good morning kay Santino Alona, Teresita Kakachan Heredero, Anita Rubio Valladares, Mona Hernandez Basari, Leo Karamat, Vince India, from Bagak, Bataan, si Chit Divinoto, watching from Kaakbayan, Tinigiban. Maraming salamat, Ma'am Chit. Si Leo Kamarat. Ayan, mga kaibigan, yung mga binabanggit nating pangalan, pakishare na po. Share lang ho ninyo yung atin hong programa ngayong umaga. Morning. Si Jeju Mar Rom. Magandang umaga sa inyong lahat. Alas 5:29 ng umaga. Update lang natin ng konti, yung COVID-19 tally natin sa buong mundo. Kabanderang Bong, 40,56,754. Report death, yung mga bilang ng namatay, Kabanderang Bong, 1,115,899. Kasama kaya dito yung mga nagbigti? Dahil din kay COVID yun eh. Sa recovered, mga kaibigan, yung mga nakapag-recover na, meron tayong 29,951,922. Sa buong mundo po yan, ha. Sa Pilipinas, meron tayong 356,618. Yung total active cases, 39,808. Bilang ng mga namatay, 6,652. Bilang ng mga nakapag-recover na ho, mga kaibigan, 310,158, mga kaibigan. Alas 5:31 ng umaga, oras hatid po sa atin ng Nature's Medic, Center for Alternative Medicine. Para makabail ang libreng check-up at libreng konsultasyon, pumunta lang po kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera, Puerto Princesa. Magsuot ng face mask at face shield. Hanapin niyo po si Doc Glenn Sanico, mga kaibigan, para makabail ang libreng check-up at libreng konsultasyon. Pagbabalik po ang Bandera Report Morning Edition. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating ikalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Moreta Shipping Lines Incorporated is a premier domestic cargo shipping company in the Philippines. Moreta has a fleet of 12 vessels, catering to Southern Luzon, Visayas, and Mindanao region. Our fleet is composed of multi-purpose vessels with heavy lift cranes, which are very well maintained. With a reliable fleet, we are able to offer fixed sailing days, direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo,
refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Moreta Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga-Barangay Bagong Sikat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga Moreta Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pangmedikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko sa labat. Trabungko sa labat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw, kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature.
You're my one and only. Kung doble, mas okay. Kini o, Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsong kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Santon Plus Herbal Capsule. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV. Ang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Good morning! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports Morning Edition. Ating oras, alas 5:41 na po ng umaga. Good morning muna sa mga nakatutok pa rin sa atin. Edly de la Cruz, Teresita Kakachan Heredero, Vicente Joanna, mga kaibigan. Si Bungo. Good morning! Talaga naman, Bungo. From Rojas, Palawan, at sa lahat ng nakikinig sa Bandera. Bandera News Philippines daw. Good morning, paring Bungo. Si Rosalyn, good morning. NJ Joyce, si Jojo Gastanes, magandang umaga, Sir Joe. Si NJ Joyce, watching from Kuwait. Baby Ramos Escaner, happy Monday sa inyong lahat. Susan Pantanilla, Luz Biminda Valera, Tits Saguno, Susan Pantanilla, at saka si Babylin Huwab Antenorio. Alas 5:43. Si Kabanderang Bing Bataga nasa kabilang linya. Magandang umaga, Kabanderang Bing. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabandera Paul, at magandang umaga sa lahat sa mga tagapakinig sa buong lalawigan ng Palawan na nasa kritikal ng kalagayan ng isugod sa pagabutan. Ang isang lalaki matapos na ito isaksakin mga pasado alas 12 ng madaling araw kamakalawa sa Purok Silangan ng Barangay San Pedro dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kinilala ang biktima na si Porfirio Saldivia,
kinilaran naman ng suspect na si Brian Tani Silipani, kapwa construction worker. Base sa platter o base sa records ng PNP, sa sinagawang investigasyon nito, nag-inuman-umano ang suspect at ang biktima at nagkaroon ito ng pagtatalo at hindi inasahan ay nasaksak itong biktima na kagad namang isinugod sa pagamutan at kagad din nito binawian ng buhay. Samantalang ang suspect ay nasa kustodiya ngayon ng police stationan para sa kaukulang disposisyon mula sa labas ng himpilan, King Bataga para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Beng, saglit lang. Unang balita, banggit mo, critical ba? O ngayon, patay na? Ano ba? Yes, Kabanderang Paul, ito ay nang isugod sa pagamutan na sa critical ito kasi ang tama nito ay nasa kaliwang, nasaksak ito sa kaliwang kilikili. Kabanderang Paul, at pagdating sa ospital, ay kagad itong binawian ng buhay, Kabanderang Paul. Oo. Ang suspect ay kasama niya sa trabaho, tama? Yes, Kabanderang Paul. Ano ito sila? Mga construction worker, Kabanderang Paul. Oo. Walang nabanggit kung saan nag-ugat yung alitan nitong dalawa. Ito, Kabanderang Paul, ay nag-iinuman. Nag-iinuman. Siyempre, kapag nag-iinuman na nagkaroon ng diskusyon na itong biktima at yung suspect, ay siyempre, alas 12 na ng madaling araw. At ito na, siyempre, mga lasing na, Kabanderang Paul, hindi na alam kung usapan at unang pinukpok, nagkaroon yung isang kasama nila ay pinukpok ng bakal nitong kabilang grupo rin, Kabanderang Paul, at nagkaroon hanggang sa bandang huli ay nagkaroon na nga ito ng saksakan, Kabanderang Paul. Okay. Sige, maraming salamat, Kabanderang Bing. Okay, maraming salamat, Kabanderang Paul. Magandang umaga, balik sa'yo. Bandera Live Report. Good morning! Kaibigan, puntahan natin yung bayan ng Brooks Point. Sinusunod na ng mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point ang inilabas na Executive Order number 35 Series of 2020. Ano ito, Kabanderang Ted Pajardo? Good morning. Bandera Live Report. Palawan. Sinusunod na ng ilang mamamayan ng bayan ng Brooks Point ang inilabas na Executive Order number 35 Series of 2020 na may kaugnayan sa kinaharap na pandemya hindi lamang dito sa munisipyo kundi sa buong bansa. Lalo't ngayon ay paparating na ang araw ng UDAS, kung kaya sinusunod na ng mga mamamayan ang pagdalaw sa puntod ng kanilang mga kaanak o bahasa buhay na nakahinday sa pampublikong gidingan sa bayan ng Brooks Point. Samantala, pinapayagan lang na makapasok sa pampublikong dipisinayan ay yung mga nakatalang letra alinsunod sa apelyido ng mga nakahinday sa sementeryo na alphabetical order kasi ang ginawang proseso ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point upang maging maayos at ligtas ang pagsalubong sa araw ng UDAS. Yan ang report mula sa Radyo Bandera Brooks Point. Ted Pajardo para sa pinakamisitado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Good morning! Maraming salamat, Kabanderang Ted Pajardo. Mga kaibigan, alas 5:47 ng umaga. Magandang umaga muna kay Kabanderang Kaiser Gomez. Good morning! Good morning! Magandang umaga rin kay Norhaida Sally Caldino, Gemaline Manolo Castillo. Watching from Doha, Qatar. Good morning, Palawan. Magandang umaga rin sa iyo dyan. Si Grace Palacios Franco. Good morning, Kabanderang Paul. Sino to? Mary Rose Roberts. Good morning. Kambal Kimay. Good morning, sir. Ask ko lang po, bakit wala pong bandera dito sa San Vicente? Meron po dyan. Meron po tayong bandera dyan. Galing po yan kay Kambal Kimay. Si G. Uwab Abos, magandang umaga. Maria Socorro Salico. Si Terence Angelo. Good morning kay Ami Bula Arzaga, Maria Socorro Salico, Mitch Rodriguez Ornopia, saka si Alicio Fortunado. Pahabol si Kabanderang Irene Bungay.
From Rojas, Palawan. Yung mga binanggit natin, may oras pa kayo para mag-share. Update natin dito ho sa lalawigan ho ng Palawan. Meron ho tayong total numbers of recorded cases. 422 mga kaibigan sa buong lalawigan po ng Palawan. Total number of cases inactive. Hindi lang ho ito Palawan, kasama ho yung Puerto Princesa. 94 mga kaibigan. Yung total active cases. Sa Puerto Princesa, meron po tayong 19, pababa ito. Sa Coron, meron tayong 11. Ito ho yung sa Cuyo, pinakamarami. Meron ho tayong 59. Sa Aborlan, may isa. Sa Bataraza, may isa. At sa bayan ho ng Culion, may 3. Para lang tayong nagbibilang ng swertres. Mga kaibigan, magandang balita pa rin dahil bumababa ho yung bilang ngayon. Kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw. Alas 5:50 ng umaga. Maraming salamat kay Kabanderang Bong Nimenyo at Kabanderang Ken Dancil. Mga nakasama natin dito, si Ronald Pacho Villanueva, pahabol daw. Yan, sa bahaging technical po yan, radyo, telebisyon, Kabanderang Bong Nimenyo at Kabanderang Ken Dancil. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Urindain, station manager, Louie La Rosa, mga kaibigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson. Nag-iwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition 88.7 Radyo Bandera.